Kung parang dapat tumayo sa piskalong mamuhay ng isang Kristiyano. Nalalaman po, gagawin niyo ang mag-aaway ng kaulog yung awa ko ng aming puso ng focus natin sa inyo. Ngayon din po naman sa aming pastor, Pastor Rich, meron po siyang isla na college. To the word, to the heart of every
Kasi mga minutol hindi ako sa akin na pagtulong ko sa pamilya namin. Salamat po Lord, napakabuti mo Panginoon. Kasi yung pamangkin ko namin na nasa ospital, nagkaroon po siya ng pagsubok sa buhay. Napakabuti talaga ng Panginoon talaga sa taong nananalangin sa Kanya. Kasi nananampalataya siya na ang Diyos na nagpapagaling sa bawat tao. Kaya napaka-bless mo talaga kasi yung pamangkin niya po namin nung dinala ko sa ospital is meron po siya nilagay sa baga. Yun nga po, sa araw is nakalabas siya. Napakabuti talaga ng Panginoon kasi yung mga ilang days na maraming pagsubok, maraming kirot, mga na pinagdaanan niya sa ospital, na sinabi ko sa kanya na sabi niya na ipag-pray namin siya, pero sabi ko na mas powerful po ang prayer kung ikaw mismo sa sarili mo ang usang nagdarasal na bumukulay ka sa Panginoon is walang imposible sa Panginoon kung ikaw talaga naniniwala. Sa tulong ng Panginoon sa awa niya, sa biyaya niya is yung naging okay na po yung pamangkin namin. Clear po lahat, wala po siyang sa TV or talagang lahat po napawi. Dahil alam ko po, dahil sa tulong ng Panginoon na talagang maniwala ka sa kagalingan niya, wala pong imposible kaya. Lahat po ng pagpulog pasasalamat ay binabalik ko po sa Panginoon. At nag-trial ko ako sa 16 under. 300 plus po kami lahat. Sa first trial po, nakuha po ako. Kaya nagpasalamat po ako sa mga mga. At natira po kami isang daan. Sa 300 po nakatao. Tapos mga lalaki mong tao nakasama po. Tapos yung pangalawang trial po ng September 16, ay 6 po. Bumalik po kami ng second tryout. At nakuha po rin ako. Tapos kahapon po finals. Tryout namin, nasa 54 na lang po kami at iniintay na lang po namin kung gusto namin. Nagpapasalamat po ako kasi sa 300 po nakatao na baka doon na nag-tryout. Tapos may 1,000 po nakabala na ibang tryout. Nagpapasalamat po ako kasi napunta po ako sa last finals na tryout po na malaking liga. Naglalaro po kami sa, pag nakuha po kami, naglalaro po kami sa buong Pilipinas po. Palagi ko niyang ikaw po niya, magsalita
because of his faith sa salita ng Diyos. Pinatay siya sa salita ng Diyos. Pero sabi niya, it worked. Marami po siyang nadala sa Diyos. Lahat ng anghels, lahat na nagdiriwang sa mga tao na kanilig ng salita ng Diyos. And as Christian, kailangan mag-isipin tayo, hindi tayo tuloy-tuloy. Hindi na kailangan bata na yung white alam lang tayo. Kundi dapat magkaroon tayo ng pagnanasan na mas lalo pa tayo lumalim sa salita ng Diyos. May bahagi natin po sa iba. Kasi yung mga hatred ng ibang tao, kung ano yung lumalabas sa bibig nila, yun yung laman ng puso nila. Puro hatred. Puro sila, sa araw-araw ng pamumuhay nila, hindi mo makita yung presensya ng Diyos. So as a Christian, we have to be the light to them in the darkness, in the sick world. Kaya yung testimony ko is, kasi nagbigay po na ngayon sa akin. Laki po ng impact. Hanggang ngayon, ilang araw lang po ito na naiiyak ako yun. Naisip ko po yung ginawa ng punish, kung paano araw-araw na lahat ng ginagawa niya is for good. Mahal niya yung tao, tuturuan niya. Mahalin mo yung pamilya, mahalin mo yung asawa, mahalin mo yung mga anak, mahalin mo yung kapwa, mahalin mo yung amigos. Or speaking is what we love. Mahalin mo yung bansa. So, yun po yung testimony ko. Lahat ng glory, isasalamat sa Diyos namin. And kung sa mga tao hindi ko nakakilala sa Kanya, kaya yun na lang po yung mga videos na. Marami po kayo po. Thank you, Lord. Meron po kung bang gusto na testimony, okay na po. Okay, tatawag ko po ang worship team. Let's sing. Sungguh ang kilala, pupuri ka sa amin. Gamitin mo natin ang presensya ng Diyos. Tayo po ay magpasalamat sa pagitan ng pagkanta na ang ating puso ay nakatulawan sa Kanya. Pagkukulan ng mga
Hello po, good morning. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, naninibago ako dito ngayon sa harap. May counting effects. Ano po. So, bago po ang lahat, pwede po bang, okay lang po bang yung huli nating kinanta, yung pupurihin ka sa awit? No? Pwede po bang kantahin natin siya ng prayerfully or solemnly, yung chorus? No? Sige po. Ayan. Isipin lang po natin na tayo ay nakaharap sa ating Panginoon at for just a few times, maybe 2 times, pwede po bang awitin natin ito ng galing sa puso? Na tayo po ay nagde-declare ng ating Panginoon, ng ating Hari, tanging siya lang ang ating itataas sa buhay natin. Pupurihin ka sa awit, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa po, awitin natin galing sa puso. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y mapapantayan. Sa huling pagkakataon po, ang ating mga boses lamang. Pupurihin ka sa awit, sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Ayan. Magandang umaga po. Sino po ang nakaramdam ng presensya ng Panginoon? Pakitaas ang paa. Pakitaas ang kamay. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Napakasarap po magpuri. Tama? Napakasarap. It feels very good, very great to worship the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. So salamat po sa Panginoon dahil ang bawat isa na naririto ay naririto. No? Tayo po ay nandito upang sumamba, makinig ng mensahe ng Panginoon at salamat dahil tayo po ay malayang sumasamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, ayan po, marami po akong nakikitang bagong muka. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. No? Thank you, Lord. Ayan, welcome po sa Lawag Community Christian Church. Ang bawat isa po ay very much welcome dito. At salamat po sa Panginoon. There are new faces in this church that the Lord has brought people to hear His message and to be here today. Ayan, so sige po. Sa umagang ito, ang ating title po o ang pamagat ng ating mensahe ay Committed Until the End. Medyo kakaiba po kumpara doon sa mga previous titles natin, ano? At actually, nagiging malinaw po sa akin, lalo ngayong umaga, na ito talagang gusto ng Panginoon na mensahe. Ano po? Dahil sa totoo lang, for the past few days, kanina nagtatanong po si Sister Mitch kung sino yung mga gusto mag-testify. Ako po, gusto ko mag-testify. Kasi pagod na pagod ako. Ano po, sobrang busy sa trabaho. Sa mga hindi po nakakalam, ako po ay nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno at ako rin po ay naririto bilang lingkod ng Panginoon. Tanging grasya lang po. Only the grace of God allows me to do things simultaneously. Ano po? Because it is very difficult to work in a secular setting and to serve the Lord
in the ministry. Ano po, only by the grace of God na ito po, nandito ako sa inyong harap, masigla, mukhang hindi puyat, pero puyat-puyat po tayo. Ano po. So, ayan. So, ang ating title is Committed Until the End. Ayan po. At ang ating verse, kung meron po kayong mga Bible, I encourage everyone to open your Bibles and read with me. So, it is found in the book of Philippians, chapter 1, verse 21. And it says, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Pwede po bang basahin natin ng sabay-sabay? 1, 2, ready, go please. Ayan po. At sa Tagalog, sa libro ng Filipos, ayan, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo, at ang kamatayan ay pakinabang. Ano po? Tayo po'y sumandaling pumikit at manalangin, hingin po natin ang basbas ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, kami po ay naririto sa inyong harapan. Kami po ay nagsusumamo at nagpapakumbaba, Panginoon. Kami po ay humihiling ng inyong basbas. Father in heaven, we are here before you, humbly here before you, Lord, to ask for your blessing. We simply want to know you more, have a deeper relationship with you more, Lord, and to strengthen our faith, Panginoon. Kami po ay naririto upang magkaroon pa ng mas malalim na relasyon sa inyo, mas makilala pa kayo, Panginoon, at mas tumibay po ang aming pananampalataya, Panginoon, sa mga panahon na maraming kapagsubukan, Panginoon, sa panahon ng maraming kaguluhang nangyayari, Panginoon. We just want to come before you, Lord, and we simply want to ask for your grace, for your protection, Panginoon. And Lord, we just want to declare our faith, Lord, that we will serve you, that we love you, and we will do anything for you, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na magkaroon ng lakas ng loob. And help us, Lord, to have a courage, Lord, to do what you want us to do, Panginoon, to serve you and to declare our faith for you, Panginoon. And we simply want to ask for your blessing this morning, Lord. Hiningi po namin ang basbas nyo sa umaga na ito, na pahintulutan ninyo, Panginoon, na maintindihan, maunawaan at tumimo sa aming puso, Panginoon, ng inyong mensahe. We ask for your blessing this morning, Lord, that we may understand and we may receive your word, Lord, from the bottom of our hearts, Lord. And we simply want to thank you, Lord, for this very precious day, Panginoon, that we are here to feel your presence, that we are here for you, Panginoon. We just want to honor you, Lord. We just want to worship you, to glorify you, and declare our faith. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsasabi ng Amen. Amen. Sige po. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Ayan. Sa umaga pong ito, meron lang po tayong 2 puntos. No, we only have 2 points for this morning, so hindi po tayo masyadong magtatagal, pero I hope and pray na ma-receive, no, matanggap po natin ng buong buo ang ating mensahe galing sa Panginoon, at ito po ay magsilbing paalala, reminder, and as well as a wake-up call to all of us Christians, the followers of Christ. So for our first key point po, ito ay, ito po, for our first key point, if we live for Christ. Pwede po ba nating sabihin sa katabi natin, if we live for Christ. Isa pa po, tuloy-tuloy. If we live for Christ. Amen. Hallelujah. Ayan. Napakaganda pong pakinggan. Amen. Napakasarap pakinggan. Ano po? Pero it's more than words, no? If we as Christians understand this, it's more than words. Kailangan po natin itong panindigan, kailangan po natin itong isabuhay. At another text po to support our key points, no, found in Philippians chapter 1 verse 20, and it says, "For I fully expect and hope that I will never be ashamed, but that I will continue to be bold for Christ, as I have been in the past, and trust that my life will bring honor to Christ whether I live or die." At sa Tagalog po, ayan, translate lang natin. Sabi po dyan, ang aking pinaka-nanais at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay,
kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon, ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Ayan, nakikita po natin ngayon yung bigat ng ating key point. Ano po? So, meron lang po akong simpleng tanong sa bawat isa. Ayan. Who among here have shared the gospel to an individual, group, or community? Sino po dito yung mga nakapagbahagi na ng ebanghelyo o kabutihan ng Panginoon sa isang tao, sa grupo, pamilya, o sa isang buong komunidad? Taas po ang paa. Taas ang kamay. Amen. Ayan, nakakatuwa kasi po halos lahat nakataas ang kamay. Ano po? Bakit? Bakit natin ito tinatanong? Dahil alam po ninyo, ang pagbabahagi ng gospel or sharing the gospel is not a specific appointment of the Lord to specific individuals only, but rather sharing the gospel. But rather sharing the gospel is a general instruction of the Lord for each and every one of us. Amen? Hindi po yung mga nasa church lang ang dapat na nagbabahagi ng ebanghelyo ng Panginoon, no? Kasi po sinabi ng Panginoon yan sa lahat. No, we should go and make disciples of all nations, no, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No, so ito po ay instruction para sa lahat. At bilang tayo po na nandito sa simbahan, nakakakilala sa Panginoon, syempre meron din tayong obligasyon na gampanan ito. Hindi lang po yung mga tumatayo sa harapan, hindi lang po yung mga nagmi-minister, pero bilang tayo rin po mga nakaupo, ito po ay mandatory ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. And meron po akong few pictures. I am very sorry. Ako po ay nag-apologize na agad ngayon pa lang dahil hindi na po ako nakapagpaalam to those people na kinuha ko mga litrato sa inyong mga social media. Pero gusto ko po kasing ipakita ang isang konkretong example, no, ng LCCC pagdating po sa pag-abot sa ating mga kapatid. Ano po? So, someone who have shared the gospel individual or sa isang tao. Ayan, recently nakita ko lang po ito. Ito po, kung di ako nagkakamali, ay si Pastor Mark, ay si Brother Mark. Ayan, ano po? So, he's been photographed praying for someone or maybe sharing the gospel to someone in need of spiritual words, of spiritual healing. At salamat sa Panginoon kasi po, naglalakas loob at meron po nag-i-step up dito sa LCCC to reach the people outside. Amen? Amen. So, this is an example of reaching out an individual. And, sorry po, may nakuha ulit akong picture. Ayan, di ko na naipaalam. Nakatalikod yung iba eh. Ayan po. This is sharing the gospel or sharing a testimony or praying for one another as a group. Kung di po ako nagkakamali, ito po yung ating mga worship team, ang ating mga kabataan. At alam po ninyo, sa totoo lang sa panahon natin, nakakataba ng puso, nakakagalak ng puso, na nakikita po ang ating mga kabataan na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Salamat po sa Panginoon dahil sa maagang edad, ano po, ang mga kabataang ito ay naglilingkod na sa Panginoon, meron ng relasyon sa Panginoon. Nung ako po yata ganyang edad, naglalaro pa ako ng touching runner sa kalsada. Ano po? But again, it is a wonderful sight to see that these youth are serving the Lord. Amen? Amen. And also, in the community setting, ano po? Outreach sa mga remote areas, community outreach to share the gospel, to testify the goodness of the Lord. Ayan, so nakikita po natin ang majority of the LCCC team ay lumabas upang umabot sa ating mga kapatid na kailangan pang makakilala sa Panginoon. Amen? At nakakatuwa po dahil ang simbahang ito ay meron talagang konkretong pundasyon na nakikita natin sa mata, bukod pa sa naririnig natin na sila po ay talagang nakafocus sa ating Panginoon. Amen? They are going out to reach people, to share the gospel, to evangelize people, to conduct Bible studies. At salamat po sa Panginoon. Bakit? Dahil lahat po tayo ay ligtas, lahat tayo ay nakakapanalo ng kaluluwa. Amen? Amen. So, bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag upang ibahagi sa iba ang ebanghelyo. Can we all agree to this? Pwede po ba tayong mag-agree sa salitang ito?
na lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon upang ibahagi ang Ebanghelyo sa kahit sino. Ano po? Ang sabi pa nga sa Bible, let everything that has breath praise the Lord. So hindi ibig sabihin na let every human being, hindi naman sinabing let every human being, ano po, lahat ng may hininga, no, hayaang magpuri sa Panginoon. So, as well as sharing the gospel to people, ano po, ito po ay ating kailangang gampanan bilang mga Kristiyano, hindi lang po porket may katungkulan sa church, sila lang. Ano po, kahit tayo po na pag-uwi sa bahay, magtatrabaho, magluluto, magpe-prepare ng kakainin ng ating mga anak, pwede rin po natin itong gampanan. Amen? Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At kung babalikan po natin yung ating verse, meron pong mga dinidiinan na salita. Sabi po dito, ayan, sinortcut ko na lang, no, ibahagi ng matapang. Pero hindi ibig sabihin na mang-aaway ka para maniwala sila sa'yo. Ano po? Hindi ibig sabihin na aambahan mo para lang maniwala sa'yo. Hindi po ganon, okay? Ang sinasabi ditong matapang, hindi tayo natatakot na maging katatawanan. Hindi tayo natatakot na gawing, ay, si alive. Ay, mga kadalasan naririnig natin di ba? Or pupunta ka sa isang lugar na alam mong pwede kang maging nasa delikadong sitwasyon, pero dahil yun yung kino-convict ng Holy Spirit sa'yo, that is the conviction of the Holy Spirit to you, you will still go. You will still do it boldly. Ano po? Kasi yun pong sinabi ng Panginoon, we should share the gospel ng matapang at totoo. Ito po isa sa pinakamahalaga. We should share the gospel truthfully. Kung ano pong nilalaman ng Biblia, yun po ang isi-share natin. Hindi kung ano yung nilalaman ng isip natin. Huwag po ganun, delikado po yun. Ano? So, we should always check our hearts. We should always look with our motives. Kung meron tayong motibo bang nabubuo, bakit tayo umaabot ng ibang tao? Para ba magkaroon tayo ng maraming kaibigan? Baka invite tayo ng maraming tao? Para ba maganda ang tingin sa atin? We should do it out of the truthfulness of God's Word. Amen? Kasi po ito ang sinabi ng Panginoon. Ano po? At higit sa lahat, para parangalan ang pangalan ni Jesus. Hindi po para parangalan ang pangalan ni Benjamin. Hindi po. No? O ni ganito, o ni ganon. O na si ganito, mabait to sa church, si ganyan, ang galing-galing niya ganon. Hindi po. Ibinabahagi po natin, we should share the gospel truthfully, courageously, and most especially to honor God, to honor Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? Amen? Pakisabi sa katabi, Amen! Amen! Hallelujah! So, salamat sa Panginoon. Ayan. So, sige po, pwede tayong mag-shake up konti. Medyo mabigat ang ating usapin. Ayan. And alam po ninyo kanina, ayun, may humabol pa. Ayan. Kanina po, isa sa confirmation sa akin na this message is really the message for today dahil meron pong nakapagbanggit ng isa sa mga magiging example natin for this morning. Thank you, Sister Mitch, sa somehow isang pasada sa ating mga mapag-uusapan this morning. And ayan, meron po akong isang picture na ipapakita sa inyo. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya by face, siya po yung binabanggit ni Sister Mitch kanina. This is the late Charlie Kirk. No, so, sino ba si Charlie Kirk? Charlie Kirk is a Christian, a believer that is very courageous, that is sharing the gospel truthfully, and is facing many people at the same time. Ano po? So, for context, sa konteksto, para maintindihan po ninyo na itong si Charlie Kirk, si paring Charlie, talagang matapang at namamahagi ng salita ng Panginoon sa maraming tao. This is one of the settings, scenario, kung di po ako nagkakamali, this is the last event that he was alive. Ayan, so ganyan po karami yung tao na pumupunta kapag merong, somehow it's like in an open forum. Ano po? So there would be an open mic, people could come and ask questions about God, about Jesus, or about their beliefs, kung ano bang pinagkaiba ng paniniwala ko sa paniniwala mo bilang Kristiyano. And again, my brothers and sisters, Charlie Kirk is one of the examples of a Christian that is very courageous
truthful, and wants to honor God only. Ano po? At kung, sabi nga ni Sister Mitch kanina, sa mga hindi pa nakakarinig ng kanyang mga sharings or answers sa mga questions, you could search him online to see some articles, videos, para meron po kayong idea kung sino siya at paano siya tumayo sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. At again, balik tayo dun sa ating base text. Ang sabi dyan, yung mga naka-highlight, no? I will never be ashamed. I will continue to be bold for Christ. Matapang, hindi ako mahihiya. And again, trust that my life will bring honor to Christ, whether I live or die. Doon po lalong nagiging mabigat ng usapin. Bakit? Kasi kapag maganda ang sitwasyon, katulad dito, dumadating po ako dito sa LCCC usually once a month, twice a month to share the message of God. Ako po ay ligtas. Ako po ay komportable. Salamat po sa ating mga mahal na pastor, sa ating mga mahal na tumatanggap sa amin dito sa LCCC. We are very much comfortable every time. We are fed very greatly, generously. Ano po? So, we honor God being alive. It is very easy, very comfortable. Pero, pagdating dun sa usapin na nakasaalang-alang ang buhay mo, para ibahagi ang ebanghelyo, to share the gospel of God, doon tayo medyo, kasi ganun din sa buhay. Kapag madali ang sitwasyon, kapag masaya ang sitwasyon, madaling magpuri sa Panginoon. Amen? Sino po dito yung pag may natanggap na malaking blessing o meron kang answered prayer, diretso agad sa church, tapos pag praise and worship, tumatalon-talon pa. Sino dito yun? Amen? Amen. Kasi kapag masaya ang sitwasyon, masaya ang puso, masarap magpuri. Amen? When our hearts are full of joy, it is very easy and happy to worship. Amen? But when times are rough, kapag ang bayarin hindi pa nababayaran, kapag ang anak, ma, may project kami, kailangan ko ng 10,000. Ang laman ng wallet, 10 pesos. Ay, mahirap magpuri. Amen? Kasi mahirap yung sitwasyon. Pero in reality, this is where our faith are tested. Dito po nasusubok ang ating pananampalataya. Kapag ang sitwasyon mahirap, pero pinipili mo pa rin magpuri sa Panginoon. Amen? So in this context, we are talking about being alive and leaving this world behind. Would we still be courageous? Would we still be bold to share the gospel? And would we still be committed to the very end to bring honor to God? So again, mga kapatid, ayan, sa Filipino translation, hindi ako mapapahiya sa kahit anumang bagay. Ano po, at buong tapang kong maparangalan si Kristo, buhay man o sa kamatayan. So again, mga kapatid, that is our first key point. No, brothers and sisters, that is our first key point. Pakibasa nga po ulit ng malakas. 1, 2, ready, go, please. If we live for Christ. Kung tayo ay mabubuhay, mabubuhay tayo para kay Kristo. Amen? Can we shout amen? Amen. Hallelujah. And we go to our second and last key point. So, kung kanina, if we live for Christ. Now, if we die for Christ. Kung tayo po ay mamamatay tayo para kay Kristo. Can we shout amen? Can we shout amen? Amen. Hallelujah. Kasi madaling mabuhay. Gigising ka lang sa umaga, buhay ka na eh. Amen? Pero pagdating sa usaping iiwan mo na itong mundong to, parang, teka lang, paano yung mga parating kong ganito? Paano yung pinapatayo kong mansyon? Paano yung hinuhulugan kong luxury cars? Paano yung 20 luxury cars ko na nasa garahe? Medyo naiintindihan niyo yung sinasabi ko ngayon. So, when we talk about being alive, it's very easy. When we are talking about being comfortable, it's very easy. But if we are talking about difficulties, challenges, and risking our own lives, it becomes more challenging and hard. So, another basis for our key point, is found in Philippians chapter 1, verse 22 to 23. So magkakalapit lang po yung verses natin.
And it says, "But if I live, I can do more fruitful work for Christ. So, I really don't know which is better. I am torn between two desires. I long to go and be with Christ," which means leaving this world behind. No? "Which would be better for me." Sa Tagalog po, ang sabi diyan, "Kung ako may mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabuting bagay." Totoo naman, kapag buhay po tayo, lalo tayong nagagamit ng Panginoon sa mga mas malalaking bagay, sa mga mas matitinding pag-abot sa mga tao. Pero ang sabi diyan, this is Paul speaking, nung siya ay nakakulong at siya ay nakakaranas ng challenges and struggles, pero sinusubukan niyang i-encourage pa rin. Biruin niyo yun. Nakakulong ka na, tinotorture ka na, pinapahirapan ka na, pero ini-encourage mo pa rin yung mga kapatid mo sa labas na malaya. No, ikaw ay nakakulong, pero ikaw pa ay nagpapalakas sa loob ng mga kasamahan mo. No? At sabi diyan, "Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti." Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Alam po ninyo mga kapatid, nung binabasa ko ito kagabi, kumbaga may pumasok talaga sa isip ko, talagang may tumimo sa akin. No? A faith and devotion to the Lord so deep, we don't fear death. Why? Because we see it as a way to finally be with the Lord. Sobrang lalim na pananampalataya na hindi ka na takot iwanan tong mundong ito. Hindi ka na takot na iwanan kung ano yung mga ari-arian mo na nandito. Hindi ka takot na maiwanan yung mga mahal mo sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na wala kang pakialam sa kanila. Ang ibig sabihin lang na hindi ka na natatakot na mawala at hindi ka natatakot para sa kanila. Bakit? Kasi alam mong nandiyan ang Panginoon para sa kanila. Alam mo na kung paano ka iningatan ng Panginoon, ganun din sila iingatan ng Panginoon. Amen? Can we shout amen? Amen. Dahil ang kamatayan, mga kapatid, ay totoo naman, it is the only way to finally be with the Lord. Pero, meron po yung kasunod na tanong. Alam ba natin saan tayo pupunta? Do we know where we will go after this life? Alam ba natin na tayo ay aakyat sa langit pag tayo ay umalis sa mundong ito? O medyo kinakabahan tayo kasi parang hindi pa malinaw saan tayo pupunta? And my brothers and sisters, another picture I would like to show you. This is the actual crime scene kung saan po binaril at namatay si Charlie Kirk. The person that I've shown you earlier, the picture that I've shown you earlier, ito po yung huling lugar kung saan siya nagpapalaganap ng ebanghelyo ng Panginoon. Ng matapang, hindi natatakot, buong puso na handa siyang sumagot sa lahat ng tanong ng mga tao para lang ma-enlighten ang mga kapatid natin. Para maintindihan nila na mahal sila ng Diyos, kahit anong pagkakasala ang meron ka, mahal ka ng Diyos, kaya kang patawarin ng Diyos. Kung ikaw di mo mapatawad ang sarili mo, kaya kang patawarin ng Diyos. This is the actual crime scene kung saan po siya binaril. And, ayan, isi-next ko lang siya. And this is him. He was born on 1993, died in 2025, within just this month. At alam niyo po mga kapatid, he is a very, very great example how to live a Christ-like, courageous, Christ-like character. Na kaya mong humarap sa maraming tao, na alam mong pwede kang masaktan, pwede kang mapahamak, but yet, you are there because you are boldly and courageously sharing the gospel. No? Na meron kang buong tapang na humarap sa maraming tao. To testify, to make people know that there is a Lord waiting for us to be saved, waiting for us to have forgiveness na tanging sa Diyos lang manggagaling. And mga kapatid, according to the first book of Thessalonians chapter 4 verse 13,
Sabi po dito, and now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Yes, tayo po ay tao, nasasaktan, nagdadalamhati, pero may paalala ang Panginoon. If we lost someone very dearly in this world, kilala natin bilang talagang tagapaglingkod ng Panginoon, na talagang sumusunod sa Panginoon, a true follower and a servant of Christ, we should not grieve like people without hope. Bakit? Sabi po dyan, for since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. Amen? Amen. Sa Tagalog po ang sabi dyan, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, maniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So the Lord did not forbid us na huwag kang magdalamhati, huwag kang malungkot. Hindi po ganoon ang ating Panginoon. No, ang emosyon po ay nilikha rin ng Panginoon, kaya pwede natin itong maramdaman, pero hindi ibig sabihin na dito na iikot ang mundo natin sa mga emosyon na nararamdaman natin. Amen? We cannot let our emotions take over us. We should take over our emotions. Amen? Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng nararamdaman mo, ng emosyon mo. Ikaw ang magdadala sa emosyon mo. Amen? God has made you powerful over your emotions. So we should act accordingly. Amen? For us who trust our Lord Jesus Christ, again, mga kapatid, death is not the end. It is the beginning. Ang kamatayan po sa mundong ito, sa ating katawan na makasalanan, our sinful nature. Sino po dito nakakapansin na meron kang gustong gawing mabuti pero hindi mo magawa? Meron po ba dito? Ako, madalas kong napapansin to sa sarili ko, meron akong gustong gawin pero nahihirapan ako. Si Andrew, alam ko na, example to madalas sa Olonga po eh. May kanta si Andrew. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi it is very hard to do what is good habang nandito tayo sa sinful nature natin. Kasi ang katawan po natin likas na makasalanan. Our bodies are naturally sinful. Ang isip natin, may makita ka lang konti, may naiisip ka na kaagad. May maramdaman ka lang konti, may naiisip ka na kaagad. Our bodies, our natural bodies, this sinful nature is very sinful. That is why, isa sa dahilan na hindi natin kailangang matakot na mawala sa mundong ito. Dahil kumbaga sa laro, mga kapatid, for those people who play video games, meron tayong tinatawag na trial game. No? Tapos, pagtapos ka na dun sa trial game, when you're done doing the trials and testings, dun mo malalaro yung actual na game. Ganon din po sa buhay natin. No? We are here as just a trial season. Ito po ay parang testing, practice lamang. Pero ang totoong laban, ang totoong buhay ay nasa kabilang buhay pa. So we should not be super attached in this life in our bodies. Amen? So it is the beginning. Ano po? Beginning of what? No? Ayan. Next ko lang po. So it is the beginning. So kalimitan, anong ang maririnig nating tanong? It is the beginning of what? It is actually the beginning of eternal life in heaven with the Lord. So ayan po. Pa-next lang po ako. Ayan. It is actually the beginning of eternal life in heaven with the Lord. Amen? Ayan, sige po. Ayan, huwag tayong mag-alala dyan sa doggy dog. Ayan, so, passing away in this life is actually the beginning of eternal life. And
ito po yung dapat nating pinaghahandaan. Amen? Bakit natin kailangan paghandaan ng eternal life? Kasi nga, eternal, walang hanggan, hindi natatapos. Sa mundong ito, 50, 60, 70, very blessed na po tayong umabot sa ganitong panahon. Kasi at the age of 70 above, nagsisimula nang lumabas ang mga sakit. At nasabi rin po yan sa Bible. Sinabi rin niya ng Panginoon na if you've reached the ages of 70 above, 60 above, it is already a big blessing. Kasi kusa nang lumalabas yung mga kahinaan ng katawan, mga sakit ng katawan. So, alam po ninyo, huwag tayong super ma-attach sa ating mundong ito dahil ang kailangan nating paghandaan is the eternal life. Walang hanggang buhay sa langit kasama ang Panginoon. Amen. Sino po dito ang gustong makasama ang Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And mga kapatid, in this life, there may be many challenges, many hardships, many trials. Sometimes we cannot understand, we cannot comprehend everything. Pero sadyang ganun lang po ang buhay. At ang mahalaga po, alam natin kung saan tayo tutungo pagtapos ng buhay na ito. Amen? And mga kapatid, I just want to show you a short clip of an interview with Charlie Kirk kung saan tinanong siya kung di ba siya natatakot for his safety when he is facing many crowds of people. It is my great dishonor to be the person that says this and breaks this to you. The great and even legendary Charlie Kirk is dead. When you're on campus, do you ever feel unsafe when it gets to this amount of numbers? I mean, my wife is the best person ever, and she's a patriot, and she's a believer, and we don't want to have to be accountable to God when this life passes. And he asks, why did you not trust in me and not fight evil? Because we as Christians are called to fight evil. It's Psalm 97:10. For those of you that love God, you must hate evil. So I don't, do I worry for my safety? No. In Christianity, we believe that all of life points you towards a recognition that you are born a sinner, that you are not perfect, that you're far from perfect from the glory of God, and that God in the incarnation took human flesh, and that we must accept Christ our Lord. In that moment, you are born new and transformed permanently and eventually enter into eternal life. All I care about is what I do. And what I do is I fight. The specific teachings of Christ is go make disciples of all nations. I'm trying my best to do that. Jesus called us to contest in the public square for his purposes. I'm far more interested in what God wants of me than what I want from God. And what God wants from me is a life fighting for truth. Hallelujah. No, we remember the life of the late Charlie Kirk. We may not know him personally. Kahit ako po, hindi ko siya kilala personally. Pero by just seeing how courageous, how bold he is to honor God and to make people know about a Lord that is waiting for them is very inspiring. And katulad po na nabanggit ni Sister Mitch kanina, no? It is actually a wake-up call to all of us na tayo po ay kailangan ng magising, na marami tayong kailangan gawin para sa Panginoon at we should live a life boldly and courageously sharing the gospel. And mga kapatid, I just want to leave you this last verse that I will show. It is found in the book of Romans chapter 14 verse 8. And may we all have this in our hearts, and may we all absorb this and make this our life. Ano po? That if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Kung tayo man po ay mabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo ay mamamatay tayo sa Panginoon. So kung tayo man ay mabuhay o mamatay, tayo ay para sa Panginoon lamang. Amen. At in conclusion, we must serve our very purpose in this life. That is to boldly share the gospel in comfort or in struggle. Kailangan po nating gampanan ang ating tungkulin sa buhay na ito at yun ang ibahagi ang salita ng Diyos ng matapang at nagbibigay papuri sa ating Panginoon sa kagaanan o sa kahirapan.
Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, we just want to come before you and thank you, Lord, for this reminder that you have given us. We simply want to thank you, Lord, and honor you, Lord, for the life of Charlie Kirk, Lord, a person who has lived courageously and boldly, honoring you and making you known to many people, especially to the youth, Panginoon. We simply want to thank you, Lord. Gusto ka namin pasalamatan sa buhay ng isang tao na inyong ginamit upang mas makakilala pa ang maraming kabataan na merong isang Diyos na naririto, naghihintay, Panginoon, na tanggapin sila sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, for delivering us this message, for giving us this wonderful message. Dahil, Panginoon, ang mensaheng ito ay hindi lamang isang simpleng mensahe sa linggo ng umaga, ngunit ito, Panginoon, ay isang mensahe upang kami ay magising sa katotohanan na meron kaming gampanin, Panginoon, na kailangan gawin. At ito ay ang ipalaganap ang inyong salita. Salamat, Panginoon, for giving us a good example how to boldly and courageously share your word, Panginoon. We simply want to thank you, Lord, for your grace that enables us to do what we do for you, Lord. And we simply want to thank you, Lord, for your sustaining grace. Bagamat kami, Panginoon, ay meron din mga kapagsubukan sa labas ng simbahan, kami ay meron mga kasabukan sa labas ng trabaho, sa labas ng pamilya, sa aming mga sarili, Panginoon. Patuloy kayong naririyan upang bigyan kami inyo ng iyong grasya, ng inyong biyaya, Panginoon, para kami makapagpatuloy. And for that, Lord, we will be eternally grateful that you have always been there. You have always supported us. You have always uplifted us, Lord. You have always strengthened us. Thank you, Lord, for your peace and the strength that you bestow upon each and everyone in here, Lord. Naway kami po ay patuloy na makapaglingkod sa inyo ng matapang. Kami patuloy na makapaglingkod sa inyo ng totoo, Panginoon. At naway ang paglilingkod namin ay maging isang kagalakan dahil kayo po ay aming napapapurihan. Salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat po ang aming masasabi dahil sobra-sobra ang kabutihan na ibinibigay nyo sa amin kahit kami po, Panginoon, ay nagkakamali. Patuloy nyo kaming ibinabangon, Panginoon, upang makapagpatuloy. So we simply want to thank you and dedicate our lives to you, Panginoon, for you have done so much. Lord, we simply want to thank you for the free gift of salvation. We want to thank you, Lord, for the blood of Jesus Christ, our Savior, upang bigyan kami ng pagkakataon na makakilala sa inyo, makalapit sa inyo, Panginoon, at maligtas sa mundong ito. And Lord, help us to be bold enough to share your word, Panginoon, sa mga panahon na marami nang humahadlang upang maipalaganap ang inyong ebanghelyo. Help us, Lord, to courageously share your word in these times that many people are opposing the truth of your word, Panginoon. There may come a time, Panginoon, na ang pagpupuri, ang pagbabahagi ng inyong salita ay hindi na magiging ligtas sa mundong ito, pero Panginoon, bigyan nyo kami ng lakas para gawin ito sa ngalan nyo, Panginoon. And we simply want to honor you. We simply want to express our deepest gratitude towards you. We love you, Lord. We will serve you no matter what. Thank you, Lord, for your life and the life of each and everyone. All of this we pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Thank you, Pastor Rich, sa napakagandang message. If we live for Christ. If we die for Christ. Whether we live or die, we belong to the Lord. We are belong to, pakisigaw? The Lord. Lord. Amen. Patuloy po tayo magpapuri, sumamba sa ating Panginoon. Ang ating mga puso
puso, i-focus po natin sa kantang ito na marinig po ng ating Panginoon ang ating pasasalamat, ang ating pagpuri, pagsamba sa Kanya. Kantayin po natin ang nararaman.
buhay.